Kayo'y nakikinig sa Target on Air. Target on Air. Eto, balik ko tayo mga kaibigan, Bayang Sabongero. Ang ating text line na 0927-861-1921. Ako, napakarami po natin mga televiewer, particular po dyan sa lalawigan ng Rizal, dyan sa San Mateo, dyan po sa Rodriguez Rizal. Abay kahapon, matapos po natin makausap ay yung The Black Lava Game Farm. Mula dyan sa Sorsogon, abay napakaraming tumawag sa atin. At may mga nag-text yung mga kababayan po natin dito sa Rizal Province. Sana daw po mapakinggan yung kanilang mga iniidolo sa industriya po ng sabong. Eto, teka, huwag po kayong bibitaw. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Philippine Rural Electric Cooperatives Association Incorporated. Sa PhilReca, protektado ka. Eto, ating kausapin, ang isa po sa kinikilalang commercial breeder. Adyan po sa Rodriguez Rizal o mas kilala po sa Montalban. Ating kausapin si Bort Art Canlas. Sir Art, magandang umaga po. Magandang umaga po, Karex, kaya ng Sabong On Air program. Yan. Magandang umaga po sa lahat ng viewers. Nako, salamat po Sir Art Canlas. Tama po ba Tier 1 Game Farm dyan sa Rodriguez Rizal? Opo, sir. Tama po. At siguro, kwentuhan mo muna kami. Paano ka ba nainganyo, nahilig dito sa industriya ng sabong, Sir Art Canlas? Sige po. Originally po talaga, sa Lapati po, Racing Pigeons yung alaga ko. May kaibigan ako si paring Michael Cabug ng Batman Game Farm. Inangganyo niya ako magmanok. Karamihan ng mga bloodlines niya, yung mga 5K setter, mga Boston ni Sir Martin Escolin. And so, binigyan niya ako ng mga paunang materyales. So, after nun, doon na po nag-start. Nag-start ako as a backyard. Tapos, naging kaibigan po namin si Sir Biboy Enriquez. Si Sir Biboy? Nainganyo na po kami na mag-farm. Opo, doon na po nag-start talaga na nag-farm po kami. So, until now, tinutulungan po kami ni Sir Biboy sa lahat din sa industriya ng pagmamanok po. Ibig sabihin, doon ka nainganyo. At sa ngayon, gano'ng kalawak yung range o cord area mo dyan sa, tama ba, dyan sa Rodriguez Rizal, yung pinaka-game farm mo, Sir Art Canlas? Apo, sa Montalban Rizal po. 1.1 hectares po yung farm natin dito sa Montalban. And plan po natin sana mag-expand the following year siguro. Bali, kasi medyo maganda po yung demand. Kanina, dun sa unang usapan natin, at galing ba kay na Martin at saka Marlon Escolin, kumbaga, pagka sinabing Escolin Brothers, mga tahor yan sa industriya ng sabong at napakaganda ng kanilang mga bloodline. Bali, diyan ka nag-umpisa sa materialis nila. Opo. Bali, pero through our good friend, Michael Cabug po, ng Batman Game Farm. Doon po ako nag-start. So, meron pong 5K sweater, yung 2 million line ni Sir Martin. Meron din po ang Gilmore. And napagbigyan din po tayo ng personal ni Sir Martin na Boston Roundhead po niya. Bali, saan ka naglalaban ngayon? May mga nakita ko at may mga nakausap din ako tayo dyan sa Santa Monica Cockpit. Mukhang meron kayo inaabangan na big event derby. Tama ba? Sa August 16 ba yan? Ay, opo sir. Opo. Bali po, yung tinatawag na bakal sa bakal, Gera sa Rueda, ngayong August 16 po yan, 4-stag event. Medyo madami na po yung kasali, Karex. Medyo dagsa po talaga yung tao all over the Philippines. So, dyan sa Sir Art, dyan sa Rodriguez Rizal, paano yan? Di ba ang uso na ngayon kasi yung mga machine, meron bang traditional machine o hinahati siya? Paano ang sistema din sa cockpit? Dito po sa Montalban, sa NMCA na tinatawag, puro machine na po dito, wala na pong traditional. Ano ba sa tingin mo? Pumapabor ba dun sa mga bayang sabongero? Kasi dun sa machine po, para lang po sa kalaman nyo, dun po sa mga bago pa lang gustong pasukin, ang industry po ng sabong mukhang pumapabor dun sa mga breeder. Kasi, di ba, pag mga 2 hits, merong 40,000, may 30,000 na champion ba yan? Ganun ba yan? Opo. Actually, Sir Rex, mas maganda po ngayon para sa akin lang po. Opinion ko lang po, mas maganda po na yung machine po ngayon. Lalo na para sa mga nag-organize po ng pasabong. Oo.
Pero at the same time, meron pa rin naman pong mga nabibigyan ng talbag trabaho, katulad ng mga tellers, ganon. Tapos mas lumalakas po kasi talaga yung sabungan kapag sa machine po siya. Halimbawa doon sa preparasyon pag may mga big event derby, may mga nakakausap kami, mismong owner, may-ari ng farm, sila ay nakatoto, kumbaga talagang nakapokus sila doon sa pointing, papunta doon sa mismong event. Ikaw, paano mo ina-handle kapag may mga big event? Ikaw ba mismo personal na pumipili dun sa mga warrior na panlaban mo? Opo, sa Rex ako po yung mismo nagse-select. Pero at the same time, with the help of my handler din. Kasi yung handler po natin is handler gaffer siya. So sa prior sa selection, yung unang pili po namin po, may ihanda kami for 4 stag. May ihanda kami 8 manok. Apa. Yung 8 manok po na yun, pipiliin po namin 2 yun. So pagdating naman po sa sa mismong sabungan, hindi po ako nawawala sa cock house. Talagang madalas po ako na nasa cock house. Opo, gusto ko po kasi makita ko po yung galaw ng manok. Kaya yun po siguro yung magandang reason kung bakit po nag-champion tayo noong nakaraan. Oo, kasi kumbaga sa pointing pa lang talagang kailangan nakamonitor ka dun sa galaw at kilos ng manok. Kasi may mga meron kasing insidente, Sir Art, para lang doon sa mga nakikinig sa atin, kumbaga makakuha na rin sila ng mga tip na minsan kasi pagdating doon sa farm natin, di ba? Sa farm nyo. Kumbaga, ang lulupit ng manok, pagdating doon sa mismong event, naninibago, ikaw paano mo tinitimpla? Opo. Yung ganung paghahanda. Bali po, Sir Rex, meron kaming mga nakahandang mga gamot na pwedeng ibigay. For example, kung hindi man napansin namin parang hina tumunaw ng manok, meron po kami naka-ready mga gamot. Normally po galing po yun ng Belgium. Yun po yung isinusubo po namin para kung sakali po na mabigyan po ng magandang panunaw yung manok. And successful naman po nung ginamit po namin. Pagka may mga ganun kang sekreto, mga ibang gamot o vitamins, mukhang lumalamang kanyan sa industriya ng sabong, Sir Art. Ay, nako, hindi naman po. Lahat naman po, Karex, meron naman po kanya-kanyang gamot po na hiyang po sila. Oo. Ikaw, paano mo, kumbaga, paano mo ina-handle? Sabi nga, paano mo nabibigyan lahat ng mga entry, derby, yung mga nag-iimbita sa inyo? Paano mo mini-maintain yung game farm? Dahil alam naman natin, mabigat sa bulsa ang mag-handle ng isang farm, lalo dyan sa Rodriguez Rizal. Bali sa amin po, 3 po kasi kami magkakapatid. And iba-iba po kasi kami ng farm talaga. Ang problema lang, isa lang po yung pinagkakatiwalaan talaga namin na gaffer. So ang ginagawa ho namin, kanya-kanya kondisyon ho kami sa farm. So may hihanda ho kami para sa isang event sa farm ko po. Tapos may ihahanda din na manok doon sa kabilang farm para sa ibang event. Yun po. Tapos same gaffer po and handler doon sa pagdating po sa sabungan. And okay naman po sa handler gaffer ho natin. Alam naman natin kapag nagcha-champion ng isang farm, kumbaga dinadagsa itong Canlas Brothers, kumbaga napakaingay na sa industriya ng sabong. Ikaw, paano nyo ina-handle kapag may mga bumibisita at gustong makakuha ng mga bloodline o linyada ng inyong game farm? Kumbaga, open ba kayo para naman makakuha sila ng linyada sa inyong farm, Sir Art Canlas? Ay, opo sir. Sa katunayan nga po, open po talaga ang farm po ng Canlas Brothers at Tier 1 Game Farm, BBC Game Farm and Canocma TV Game Farm. Kasi po, sa katunayan po, yung ilalaban ko po ngayon sa bakal is leftover ko na po yun. So, pinauna ko po muna yung mga buyers po natin, tapos kung ano po yung natira, yun po yung napunta sa akin. Ano yun? Yung bakal sa bakal, kumbaga yan, may sarili kayong slot sa Santa Monica kay Taddy Palma o sarili mong promoted yan? Sarili po namin promotion. Tapos, doon na po namin ginagawa sa Santa Monica. Through the help of Sir Bibo Enriquez po. Pagka Sir Bibo Enriquez, talagang kilalang kilala yan, tahor sa industriya ng sabong, si Biboy Enriquez, yung Tanay Game Farm. Opo. Yung Firebird Game Farm, malaking tulong po yun sa Canlas Brothers. Sir Biboy Enriquez, hindi po magiging successful ang Canlas Brothers without Sir Biboy Enriquez po talaga.
Opo. Ayun sir, may mga nanonood sa atin, mga bayang sabongero at nakatutok at kausapin mo nga sila, bigyan mo ng tip paano papasok kasi may nagsasabi pagka sinabing breeder ka, kaker ka, number 1 inisip nila sugal. Ikaw, paano mo isineshare sa ating mga bayang sabongero na nagninegosyo ka na, stress reliever ka na, kumikita ka pa dun sa ginagawa natin? Paano mo sila iinganyohin na pasukin ang industriya ng sabong na magiging negosyo para sa kanila? Ayun, Bayang Sabongero, no? Ito ay isang tip galing kay Ninong Arcanlas na magmanok lang po tayo kung ano lang po yung kaya nating gastusan. So, ang unang tip ko sa inyo, i-check nyo muna kung ano yung mga expenses natin. Tapos, kung ano po yung mga sobra nating pera, yun lang po yung budgetin natin para sa pagmamanok. So, kung papasok po kayo dito, ang pinakamagandang reason po ay ang negosyo, no? So paano ka makakapagnegosyo? Through breeding. Ngayon, regarding naman po sa paglalaban, dito naman po ay hindi naman po tayo palakihan ng pusta, no? Sa katunayan ho, ako po maliit lang ho ako mamusta. Malaki na po yung 11,000 na pusta sa akin. Normally po 8,000, 5,500, ganyan lang po ako mamusta. Kasi tama yung sinabi po ni Sir Bert Silin eh. Yung isa po ang saya ng pumusta ka ng 1,000 at ng 110,000 and 11,000. Yung isa ang saya pag nanalo ka. Pero magkaiba yung lungkot nun. Sige sir, aabangan ko yan. So, pupusta lang. Sir Art, aabangan ko yan pag may entry ka. Opo. Sige sir, tuloy mo pa. At para naman kakaroon sila ng idea. Ayun, sige po. Ayun, bali... Ayun nga, mamusta lang tayo kung ano yung kaya lang natin gastusin. Hindi dapat malakihan kasi pag natalo ho tayo, magsasuffer ho yung expenses ho natin sa family, sa mga needs natin, and maapektuhan din ho yung farm natin. So ako ho, based ho sa mga nagiging kaibigan ho natin, pag natatalo ho tayo, pilitan ho natin yung pusta. Huwag ho natin pilitin na mamusta ho ng malaki para makabawi ho tayo. Ayan. Regarding naman po sa pag-breed, i-breed po natin yung mga maayos na manok. I-share ho natin sa mga buyers ho natin yung best of the best. Wag ho natin sila lokohin dahil unang-una ho, babalikan ho nila tayo pag in the future, pagka nalaman ho nilang niloloko natin sila. Tsaka may karma ho yun kasi nabalik. Tama ka dyan, Sir Art. Baka hindi maintindihan ni Amo Tose, pinag-uusapan natin kapag maliit ang pustahan. Opo, medyo malaki yung pustahan ni Among Tose. Pagka pumustahin, isang buong farm nakatumbas Oo nga po. Ako kasi, Karex, may daga ho sa dibdib. Minimum lang ho talaga. Oo. Siguro may mga pagkakataon minsan baka magkaharap din tayo sa isang mga malaking big event derby Sir Art Canlas. Ay, opo sir, opo. Actually, pinag-uusapan nga po namin magkakapatid. Kasi nalaman ho namin na may pa-event po kayong paparating. Ayun, naunahan mo ang ko problema lang po. Opo, ang problema lang, Karex, may schedule kasi kami sa NMCA po niyan. Sakto, August 20. May palitlaban ho kasi kami. Opo, ang Karex, minipledge ko namin sa susunod na event nyo, mag-entry ho kami dyan salamat po, boss. Promotion po ninyo. Ang mga sasali lang naman doon sa atin, si Boss Atong Ang. Yun nga po, medyo idol ho natin yan. Gusto ho natin na makaharapin po sa Rueda ho. Okay, Sir Art Canlas, salamat sa pagkakataon at marami naman natutunan yung ating mga bayang sabongero na patuloy na maraming sumusunod sa ating programa at lalo na dyan sa Art Canlas Game Farm. Siguro may mga panahon na may mga papasyal dyan sa game farm mo na mga followers natin dito sa ating programa. Sir Art, mabuhay ka. Ingat palagi. Maraming salamat po. Ingat po, Karex. Salamat po. Yan po ang tinig mga kaibigan ni Sir Art Canlas. Dyan po sa Rodriguez Rizal. Nako, napakarami na mga text dito. Lagi ko napapanood yung Karex sa Santa Monica Cockpit, yung bakal sa bakal. Hindi, kasi maganda po yung pinagkumpisahan po nila. Mantakin nyo, True B-Boy Enriquez. At naandyan pa ho yung Escolin Brothers. Saan ka pa? Kumbaga, nasa tamang linyada
Yung Canlas Brothers, ha? Tama ba ako? The Black Lava Game Farm. Kahapon Ang ganda po nung talakayan namin dyan sa Sorsogon Province. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Philippine Rural Electric Cooperatives Association Incorporated. Sa PhilReca, protektado ka.